nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kaniyang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nananatili sa ibayo ng lawa na naroroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumasakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kainan nila. Kinainan nila ng tinapay, matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus, iyang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano pong dapat namin gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos, manalig kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Narinig po natin sa ating mabuting balita yung mga taong naghahanap kay Jesus. Matapos po na sila ay pakainin, no, sa pamamagitan po ng milagro na tinapay at isda at silang lahat na naroroon, no, mga higit kumulang 5,000 na lalaki, hindi pa kasamang babae at mga bata ay nabusog, ay hinahanap nila si Jesus upang makasumpong muli, no, at masaksihan ng mga mabubuting bagay na kanyang ginawa. Pero higit dito, nais ipaalala ng ating Panginoong Hesus sa kanila at sa atin mga minamahal kong kapatid. No? Naturally kasi we are attracted, no, sa mga bagay na kamangha-mangha. No? Halimbawa, kapag nananalangin tayo ay attracted sa mga answered prayers. Tayo ay attracted sa mga bagay na hindi natin inaasahan pero ibinibigay sa atin ng Diyos. Halimbawa, kagalingan sa ating karamdaman o kaya naman sagot sa ating mga panalangin at dasal. Pero mga minamahal kong kapatid, sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mabuting balita, kailangan nating gumawa. Hindi dapat tayo makontento sa mga bagay na kamangha-mangha at sa milagrong ito, sapagkat ang dapat nating inahangad at pinagbibigyan ng panahon at oras ay ang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Kaya nga, sa mga pagkakataon, halimbawa, no, ng mga unanswered prayers, kunyari ang mga panalangin natin na walang sagot, o kaya naman ang mga sakit natin, no, ay walang kagalingan, ito yung mga pagkakataon at punto sa buhay natin na tayo'y dapat kumapit sa Diyos
at magtiwala sa kanyang pamamaraan. Sapagkat ang katotohanan, hindi rin naman tayo pababayaan ng Diyos at hindi natin mag-isang tatahakin ang anumang ating pinagdaraanan na hirap at sakit sa buhay. At malinaw po yan kay San Esteban na narinig natin sa ating unang pagbasa kung paano ang taong ito, si Saint Stephen, kung paano sa kabila ng maraming pag-uusig, alam niyo po ba, wala naman talaga siyang kasalanan. Narinig niyo po, di ba? Ginawal lang siya ng istorya para siya ay pagkaisahan, at nang sa gayon ay batuhin at mamatay. At ganun din tayo mga minamahal kong kapatid. Kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos kaysa sa kalooban natin at ng ating kapwa, tayo ay dapat na komportable na tayo ay gawa ng hindi maganda o kaya naman sabihan ng mga bagay na hindi totoo. Bakit? Sapagkat ginagawa mo ang gawain ng Diyos. Matakot ka kapag kahit na anong ginagawa mong mali, walang naninita sa'yo. Ibig sabihin, totoo, pinagbibigyan mo din yung mga taong nakapaligid sa'yo. Pero matuwa ka at magalak kapag ginagawa mo ang kabutihan at maraming mga nagsasabi ng hindi maganda sa iyo o even gumagawa ng hindi maganda sa iyo. Bakit? Ibig sabihin yan, sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Sa mundong ito, mga minamahal kong kapatid, wala naman tayong kailangan i-please. Minsan kasi, binababaan natin yung standard natin sa mga tao na gusto nating i-impress o kaya naman gusto natin na magustuhan din tayo. Pero lahat ng yan, mga minamahal kong kapatid, kahit na yung ating kapwa, lahat yan mawawala. Pero ang matitira sa atin, ang Diyos. Sa kahuli-hulihan ng mahalaga ay ang ating ugnayan sa Diyos. Kaya nga malinaw yan kay San Esteban. Pinasinungalingan man siya ng maraming tao, hindi siya tumigil sa pagpapahayag ng katotohanan sa ating Panginoong Hesus. Malinaw sa kanya, dumamas man ako ng paghihirap, ikamatay ko man ito, hindi ako kailanman magpapasinungaling. Hindi ako kailanman magsisinungaling sa katotohanan ito, sapagkat ito ang tunay na makapagpapalaya sa akin at makapagpapalaya sa mga taong nakapaligid sa akin. Alam niyo po, kahit na maraming umusig sa mga Kristiyano, simula pa lamang ng una, hindi ito naging dahilan para tumigil ang pananampalatayang sinimulan ng ating Panginoong Hesus. Isang pagpapatunay na ang mga bagay na ito ay hindi gawa ng tao. Marami nagsulputang relihiyon, iba't ibang mga henerasyon, pero pagkatapos namamatay ng kanilang founder, naglaho na lang din na parang bula. Pero tingnan nyo ang ating pananampalataya. Sa kabila ng pinagdaanang maraming mga iskandalo, mga bagay na hindi magaganda patungkol sa pananampalataya, nanatiling matatag. Bakit? Sapagkat ito ay binuo, itinalaga ng Diyos. At yung kanyang pangako na siya'y mananatili sa pamagitan ng Banal na Espiritu, ay natupad. Ito ay patuloy na natutupad sa atin. Kaya nga, ano yung ginagawa natin sa loob ng simbahan? Tayo'y naghahanda sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga po, mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, yan din po yung mga biyayang hilingin natin sa ating Panginoon. Hilingin natin na nawa ang ating buhay pananampalataya, ang lahat ng ating ginagawa ay magpalakas ng ating kalooban upang tayo'y parating manindigan sa katotohanan. Amen.